Nakipid ka sa kapwa mo lalaki, mapupunta ka sa impyerno. Nakikipid ka sa kapwa mo lalaki, bading ka. Hindi ka straight na lalaki. Anong masama sa sinabi ko? Totoo naman yun eh. Anong mali sa sinabi ko? Hindi ba bading yun? Hindi ba gawain ng bading yun? Hindi ba karimari-marim yun sa mata ng Diyos? Oh, anong mali sa sinabi ko? Nagagalit ka sa akin? Kasi pro-bading ka? Kasi baka nga bading ka rin? So, tingin ba maging proud yung mga anak mo sinagawa mo? Yan ang problema sa inyo mga badingdong motherfuckers eh. Kapag napikon na kayo, sasabihin nyo, sige mo, maging proud mga anak mo, dadamay yung pamilya ko, di ba? Kasi nga, tingin ninyo, tama kayo. Tapos gagawin nyo, personalin nyo ako. Tingin mo, maging matutuwa mga anak mo sa ginagawa mo. Anong kinalaman ng mga anak ko sa kabidingan ninyo? Sige nga, anong kinalaman ng anak ko sa usapan natin na bading kayo, na pumapatol kayo sa kapwa lalaki at hindi kayo straight, kung pumapatol kayo sa mga kapwa nyo lalaki, kaya trans yan, kaya nagpaputol na yan, hindi na straight yan. Anong kinalaman ng mga anak ko sa usapan natin na bading kayo? Atay nila bastos, sabi kasi pang ugali. Ako pa bastos, ako pa magaspang ang ugali. Sino nag-i-edit, nagpo-photoshop ng mga picture ng kapwa? Sino naglalabas ng mga fake materials? Naglalabas ng mga kaso-kaso? Naglalabas ng mga katarantaduhan, mga fake news? Di ba kayong mga bading doon? Ako pa bastos, ako pa magaspang ang ugali? Hindi mo alam sinasabi mo, boy. Pangalan mo, boy, audacity? Bagay sa'yo. You have the audacity to even say stuff like that, to even say shit like that, na wala ka namang alam. Kasi pero yung klaseng tao maglalabas ng baho ng ibang tao. Ilalabas mo ang baho ko based on what? Reddit? Based doon sa mga kasinungalingan na nilabas nung ex ko na napatunayan na sa korte na nagsinungaling siya? Anong ilalabas yung material? Yung galing sa ex ko na naninira sa akin? Wala na bang bago? Pero sana magbaho ka na, Dok. Hindi magandang ugaling ginagawa mo talaga. Let's agree to disagree. Hindi mo gusto ang ugali ko, hindi ko rin gusto ugali mo, hindi ko rin gusto pagmumukha mo, hindi ko rin gusto tono mo. Sinasabi mo, malapit ka lang sa kliniko? Make sure kung lalapit ka sa akin at punta ka sa kliniko, dapat maayos ang motive mo. Wala kang intent na malicious, wala kang intent na mang-slander. Kung gusto mo ako kausapin bilang matinong tao, fine, kakausapin kita bilang matinong tao. Kung gusto mo ng kupalan, pwede rin. Pero the moment you slander me, pati pamilya ko idadamay mo, ibang usapan yun. Ano yung pagbabago ko? Kahit kailan, I stand kung ano yung tama. Kung ano yung sinasabi ng Bible, kung ano yung sinasabi ng lipunan, ano yung moral ethics na dapat, ang lalaki, hindi nagpapaputol ng titi, hindi nagpapaputol ng betlog. Anong kagaspangan ng ugali dun? Hindi ka sumisiping sa kapwa mo lalaki, dahil nga lalaki ka eh. Biblical naman yan. At yan naman talaga ang nature. Hindi ka dapat pato sa kapwa mong lalaki kung lalaki ka. Kung may titi, betlog ka, hindi ka dapat nagpapatira sa puwet sa kapwa mo lalaki. Kasalanan sa Diyos yan. Diretso impyerno yan. Biblical yan. I-dispute mo kaya yung Bible. Total, magaspang ugali ko. Hindi ka naniniwala sa akin, di ba? Total, masama ugali ko, di ba? Hindi ka naniniwala sa akin. Sa Bible ba maniniwala ka o hindi rin? Sabi mo, atheist ka. Sabi mo, hindi ka naniniwala sa Bible. Sabi mo, ay hindi Bible pinag-usapan dito. Yes. Kasi yung kabaklaan, biblical. Kahit ano pa sabihin nyo, kahit papaikot-ikutin nyo ang mundo, balibalik ta rin nyo man ang mundo, lalaki kayo. Hindi kayo babae. Bading kayo, na feeling nyo dapat VIP treatment kayo, nagdidemand kayo, na patahimikin yung mga straight para ma-push nyo yung agenda ninyo. Sa lahat na lang ng bagay, gusto nyo VIP kayo. Hindi lahat ng tao tatanggap sa inyo. Hindi lahat ng tao tatanggap kayo kasi maraming kupal na bading, lalong-lalo na sa Pilipinas. At since nagbigay ka ng unsolicited advice, ito rin ang unsolicited advice ko sa'yo. Huwag kang makailang, huwag kang umepal. Kung gusto mong makisakay, walang problema. Pero huwag mo akong i-slander, huwag kang magkakalat ng fake news. You shouldn't have that audacity to even say shit that you know nothing about. Keep your mouth shut. Kung wala ka naman pwedeng sabihin matino at tama. Buti sana kung katotohanan ang sasabihin mo. Kung puro katarantaduhan lang din na ginagamit nyo na material na galing sa ex ko na napatunayan na sa korte na nagsinungaling at hindi totoo ang sinasabi, kung yun lang din ang material ninyo, edi kasinungalingan na yun, slander na yun. Sasabihin nyo, pikon ka kasi baka magdemanda ka. May batas tayo. Kung over the top na yung panglalait ninyo at katarantaduhan nyo sa akin, pwede naman ako mag-file para yung korte na ang mag-correct sa inyo since ayaw nyong maniwala sa akin. Since pinipilit nyo yung agenda nyo. Pinalo ba kita kasi natuwa ko kasi dahil mong followers. So meron tayong connection.
Meron din tayong connection kasi yung clinic mo malapit lang sa bahay namin. Ano naman ngayon kung malapit yung bahay mo sa klinik ko? Anong kinalaman nun sa pinag-uusapan natin about sa kabadingan at pagiging entitled nila? Lang, pag ikaw kinasuhan, pag ikaw kinupal kaso, hahalata ka na, bading. Ako? Nangupal? Kailan ko kayo kinupal? Sige nga, kailan ko kayo kinupal? Tingnan niyo pangungupal na ginagawa niyo sa akin. Hindi ba kayo nagsimula ng katarantaduhan na to, mga badingdong motherfuckers? Nagkakalit kayo ng mga fake information about me. Tapos ano sasagot niya? Ayan o, kinukuha niya yan sa page ng ex ko. Sa page ng ex ko na nanira sa akin na pinatunayan na sa korte na sinungaling siya. Sinungaling siya. E niya't ginagamit niyo pa rin. Tapos, pag nare-rebatan kayo, sabi nyo, pikon, iyak. O sige, para malaman natin kung sino talagang pikon at sino talagang iyakin. Magkita tayo sa korte, sinong ready mag-step up. Katotal, magaling kayo mag-akusa. Kriminal to, maraming kaso to, marami pa ako ilalabas. Nakasinungalingan dito. At yung ilalabas nyo, galing din doon sa ex ko na nanira sa akin, na napatunayan na nga sa korte na nagsisinungaling siya. Yung mga claims niya, yung mga allegation niya, puro kasinungalingan. Yun ang gagamitin yung material. Game. Sinong gustong mag-step up sa korte? Kasi I'm challenging any of you badingdong motherfuckers na papunta sa impyerno. Kung talagang tama yung sinasabi niyo at kung talagang may mali ako at may kasalanan ako at kung totoong fugitive of the law ko, mamamatay na tao ka, magdanakaw ka, rapist ka, and all that shit na inaakusan niyo sa akin, bakit nakapag-practice ako ng malaya? Bakit aatingin ako ng pasyente? Asan ang katotohanan sa sinasabi ninyo? Slander lang, allegations lang, paninirang puri lang. Sino naninirang puri dito? Di ba kayo? Patunayan natin sinong iyakin. Sinong gustong lumaban sa akin sa korte? PM lang, phone number, meet up tayo, magkita-kita tayo ng mga attorney natin. Anytime, anywhere. Game? Para makita natin sino nagsasabi ng katotohanan. Para makita natin sinong iyakin. Para makita natin sino pikon. Ano, game? Sabi, pag ikaw nangungupal, okay lang. Pag ikaw kinasuhan, pag ikaw kinupal kaso, hahalata ka na, bading. Ako? Nangupal? Kailan ko kayo kinupal? Sige nga, kailan ko kayo kinupal? Tingnan yung pangungupal na ginagawa niyo sa akin. Hindi ba kayo nagsimula ng katarantaduhan na to, mga badingdong motherfuckers? Nagkakalit kayo ng mga fake information about me. Tapos ano sasagot niya? Ayan o, kinukuha niya yan sa page ng ex ko. Sa page ng ex ko na nanira sa akin na pinatunayan na sa korte na sinungaling siya. Sinungaling siya. E niya't ginagamit niyo pa rin. Tapos, pag nare-rebatan kayo, sabi nyo, pikon, iyak. O sige, para malaman natin kung sino talagang pikon at sino talagang iyakin. Magkita tayo sa korte, sinong ready mag-step up. Katotal, magaling kayo mag-akusa. Kriminal to, maraming kaso to, marami pa ako ilalabas. Nakasinungalingan dito. At yung ilalabas nyo, galing din doon sa ex ko na nanira sa akin, na napatunayan na nga sa korte na nagsisinungaling siya. Yung mga claims niya, yung mga allegation niya, puro kasinungalingan. Yun ang gagamitin yung material. Game. Sinong gustong mag-step up sa korte? Kasi I'm challenging any of you badingdong motherfuckers na papunta sa impyerno. Kung talagang tama yung sinasabi niyo at kung talagang may mali ako at may kasalanan ako at kung totoong fugitive of the law ko, mamamatay na tao ka, magdanakaw ka, rapist ka, and all that shit na inaakusan niyo sa akin, bakit nakapag-practice ako ng malaya? Bakit nakakatingin ako ng pasyente? Asan ang katotohanan sa sinasabi ninyo? Slander lang, allegations lang, paninirang puri lang. Sino naninirang puri dito? Di ba kayo? Patunayan natin sinong iyakin. Sinong gustong lumaban sa akin sa korte? PM lang, phone number, meet up tayo, magkita-kita tayo ng mga attorney natin. Anytime, anywhere. Game? Para makita natin sino nagsasabi na katotohanan. Ang kasinungalingan, fake news about me, no? Sabi, I'm all for it, for this drama, bakla, inensya mo ng kabaglaan. Okay, go, pati mga influencer, pagtulungan ka na ngayon, hanggang sa mga talongkatin, mga popo o pulisya. Ay, gusto niyo ng pulisya. Sige, sakto-sakto to, cyber libel, ang pangalan mo? Gino Monreal Himolan. Okay, kaso to. Sino kasama mo? Yung winner, alam mo, winner baklang Albinian ba yung pangalan nun? Dalawa kayo, kakasuhan ko kayo ngayon. Total, gusto nyo ng popos, di ba? Gusto nyo ng police. Tignan natin ngayon kung sinong poposasan. Okay? Gusto nyo ng cyber libel shit? Gusto nyo magkalat ng mga fake news about me? Tuloy nyo yan. I-record ko yan. Kasi ni-screenshot lahat sa akin yan eh. Dumating sa akin lahat yan. I-record ko ngayon. Lalagay ko sa flash drive. Pasabit ko ngayon sa korte ito para makasuhan kayo. Tuloy nyo yung pagpakalat ng fake news. I love it. Antayin nyo yung sampina, ha? Antayin nyo. Total, gusto nyo ng popos, di ba? Gusto nyo ng police, di ba? Antayin yung sampina, motherfuckers.
So yung mga bakla nagkakalat ng kasinungalingan, fake news about me, no? Sabi, I'm all for it, for this drama, bakla. Inensya naman sa kabaklaan. Okay, go, pati mga influencer, patulungan ka na ngayon. Hanggang sa mga talungkatin, mga popo o pulisya. Ay, gusto niyo ng pulisya. Sige, sakto-sakto to. Cyber libel, ang pangalan mo? Gino Monreal Himolan. Okay. Kaso to. Sino kasama mo? Yung winner, alam mo? Winner baklang Albinian ba yung pangalan nun? Dalawa kayo, kakasuhan ko kayo ngayon. Total, gusto yun ng popos, di ba? Gusto yun ng police. Tignan natin ngayon kung sinong poposasan. Okay? Gusto yun ng cyber libel shit? Gusto yun magkalat ng mga fake news about me? Tuloy nyo yan. I-record ko yan. Kasi ni-screenshot lahat sa akin yan eh. Dumating sa akin lahat yan. I-record ko ngayon. Lalagay ko sa flash drive. Pasabit ko ngayon sa korte to para makasuhan kayo. Tuloy nyo yung pagpakalat ng fake news. I love it. Antayin nyo yung sabpina ha. Antayin nyo. Total, gusto nyo ng popos. Di viral to. Ang dahil nagsisend sa akin ito eh. Kaya niya daw. Oh, lasing pa. Oh, magbabayad. Lasing. Puta, lasing yung bakla. Sige daw, panda rin. Ano ba to? Ice cream Ice cream na, ice cream bike. Ang tuwa. Sige, andar mo pre. Sige, ayos. Tuwa siya, tawa-tawa yung mga badingdong oh. Ay puta, sumemplang. Shit. Oh, lagapak siya. Damn, bro. Damn. Alam, may ice cream daw. Bayaran nyo yan. Ako. Diyos ko, driving under the influence ang baklita, no? Ay, puta. Nagsaya ng ice cream. Ako. Eto na ngayon yung nangyari. Sabi, umuwi at nag-remit sa akin, hindi nabayaran lahat. Yun. Ano yung 13 pieces lang ang binayaran. 13 pieces lang binayaran, pero yung perwisyo sa tao at sa bike, 800 pesos ang binayaran lahat. Diyos mio. Sabi niya, bobong bading, perwisyo dinuyot sa lolo ko. Ay, tangina, yung apo na nag-comment. Matatanggal sa trabaho, lolo ko, sa kadaming nasirang ice cream, walang kwentang vlog ninyo, mga inutil. So nagko-content siguro sila, no? Tapos sinemplang yung bike. Kasi nga, parang lasing eh. Parang under, parang under the influence of alcohol tong bading na to, no? Tapos, hindi pala nagbayad. According sa kanya, hindi ko alam kung totoo to. Kasi yun ang sinasabi. Binasa ko lang naman yung comment section. Pinadala lang din sa akin yung screenshot. Sabi, hindi daw, baka daw matanggal yung lolo niya. Sabi, kawawa naman si tatay. Nako. Gagawa kayong content, palibasa, maraming mga content creator, gagawa ng content, mamimirwisyo pa ng ibang tao. Buti sana, kung magbabayad kayo, o susupplement nyo man lang yung mga tao na aberya ninyo, hindi nyo man lang ginawa. Tangina, bading ka na, salot ka pa sa lipunan, hindi ka pa marunong magbayad. Tatakbuhan mo pa. Bagay, bading ka nga, hindi mo kaya pangatawan pagkalalaki mo, no? Tatakbuhan mo talaga yan. But then again, ba't nyo kasi hinayaan magmaneho yung lasing na bading? Ayan tuloy na perwisyo rin kayo, di ba? Pero Diyos ko, kung totoo man to, hindi nagbayad, dapat bayaran niya yan. Diyos mio. Kung totoo hindi niya binayaran, ha, dapat bayaran niya yan. Kawawa yung matanda dyan, eh. Ang hirap-hirap na nga ng trabaho paglalako ng ice cream, eh. Winasak po niya pa yung sasakyan, winasak niya pa yung panglako ng matanda. Salot kayo sa lipunan, takinan niyo paggatong sa impyernong balindong motherfuckers. Ito, nagba-viral to. Ang dahil nagsisend sa akin ito eh. Kaya niya daw. Oh, lasing pa. Oh, magbabayad. Lasing. Puta, lasing yung bakla. Lasing daw. Panda rin. Ano ba to? Ice cream ito? Ice cream na. Ice cream bike. Ang tuwa. Sige, andar mo pre. Sige, ayos Tuntua siya. Tawa-tawa yung mga badingdong oh. Ay puta, sumemplang. Shit. Oh, lagapak siya. Damn, bro. Damn. Alam, may ice cream daw. Bayaran nyo yan. Nako. Diyos ko, driving under the influence ang baklita, no? Ay puta. Nagsaya ng ice cream. Nako. Ito na ngayon yung nangyari. Sabi, umuwi at nag-remit sa akin, hindi nabayaran lahat.
Ano yun? Ano yun? 13 pieces lang ang binayaran. 13 pieces lang binayaran, pero yung perwisyo sa tao at sa bike 800 pesos ang binayaran lahat. Diyos mio. Sabi niya, bobong bading, perwisyo dinuyot sa lolo ko. Ay, tangina, yung apo na nag-comment. Matatanggal sa trabaho, lolo ko, sa kadaming nasirang ice cream, walang kwentang vlog ninyo, mga inutil. So nagko-content siguro sila, no? Tapos sinemplang yung bike. Kasi nga, parang lasing parang under, parang under the influence of alcohol tong bading na to, no? Tapos, hindi pala nagbayad. Ako rin sa kanya, hindi ko lang kung totoo to, kasi yun ang sinasabi, binasa ko lang naman yung comment section, pinadala lang din sa akin yung screenshot. Sabi, hindi daw, baka daw matanggal yung lolo niya. Sabi, kawawa naman si tatay. Nako, gagawa kayong content, palibasa, maraming mga content creator, gagawa ng content, mamimirwisyo pa ng ibang tao. Buti sana, kung magbabayad kayo, o susupplement nyo man lang yung mga tao na aberya ninyo, hindi nyo man lang ginawa. Tangina, bading ka na, salot ka pa sa lipunan, hindi ka pa marunong magbayad. So, simulan natin ang alamat. Guntingin ang barley, although mga ano man to, mayroon na tong hati, pero alam naman ako, ayoko maghatak-hatak. Gusto ko madali lang buksan talaga. Tapos, syempre isalin sa basong may tubig. Ayun lang, wala akong kutsara na panghalo. Ayoko nang tumayo. So, ang gagawin natin, para-paraan. Gusto ko tong break flavor na to kasi may flavor. Ayoko kasi uminom ng tubig lang minsan. Kaya gusto ko may flavor. So, kung crave kayo matatamis, I would recommend mag-barley na lang kayo na may flavor, no? Para hindi kayo masyadong malakas sa sugar content. Siyempre, haluin nyo maigi. Ako maigi ako sa malamig. Gusto ko malamig na tubig. Kahit sa umaga, gusto ko malamig na tubig. May mga tao na ayaw malamig na tubig. Kanya-kanyang trip yan. Wala ba sa ganang trip, no? So, gusto ko tong grape-flavored barley ng I.M. Barley. Ito yung box niya. It comes in this box. Pag gusto nyo order, PM nyo lang ako, Gcash nyo ako. Padala ko sa inyo. O kaya punta nyo sa clinic ko. Sarap. Para sa mga nahihirapan mag-jebs, maganda mag-barley kayo. Para sa gusto mo kontrol yung diabetes nila at kung ano ang sakit nila, maganda i-supplement nyo itong barley na to. Come check us out. Barley time! So, simulan natin ang alamat. Guguntingin ang barley. Although, may mga ano man to, mayroon na tong hati, no? Pero alam naman ako, ayoko maghatak-hatak. Gusto ko madali lang buksan talaga. Tapos, syempre, isalin sa basong may tubig. Ayun lang, wala akong kutsara na panghalo. Ayoko nang tumayo. So, ang gagawin natin, para-paraan. Gusto ko tong break flavor na to kasi may flavor Ayoko kasi uminom ng tubig lang minsan. Kaya gusto ko may flavor. So, kung crave kayo matatamis, I would recommend mag-barley na lang kayo na may flavor, no? Para hindi kayo masyadong malakas sa sugar content. Siyempre, haluin nyo maigi. Ako maigi ako sa malamig. Gusto ko malamig na tubig. Kahit sa umaga, gusto ko malamig na tubig. May mga tao na ayaw malamig na tubig. Kanya-kanyang trip yan. Wala ba sa ganang trip? So, gusto ko tong grape-flavored barley ng I.M. Barley. Ito yung box niya. It comes in this box. Pag gusto nyo order, PM nyo lang ako, Gcash nyo ako. Padala ko sa inyo. O kaya punta nyo sa clinic ko. Sarap. Para sa mga nahihirapan mag-jebs, maganda mag-barley kayo. Para sa gusto mo kontrol yung diabetes nila at kung ano ang sakit nila, maganda i-supplement nyo itong barley na to. Come check us out. Barley time! So, simulan natin ang alamat. Guguntingin ang barley. Although, may mga ano man to, mayroon na tong hati, no? Pero alam naman ako, ayoko maghatak-hatak. Gusto ko madali lang buksan talaga. Tapos, syempre, isalin sa basong may tubig. Traction therapy sa hospital. Yung traction yung hinahatak yung leg, hinahatak yung likod, no? Traction therapy sa hospital, bakit lumala ang back pain? Okay, simple lang kasi ang tissue na maga na, swollen na, patak na yan. Hahatayin pa ba lalo? Di lalong namaga yan, di ba? Lalong na-injured yan, lalong nagkaroon ng microtrauma yan. Kaya lalong sumasakit kapag hinahatak, pag traction. Kaya yung mga hilot palagutok, lalo sila nakakadisgrasya kapag magana nga yung spine, magana nga yung tissue surrounding the spine, pinalagutok pa, binigyan pa ng quick stretch,
And yun nga, lalong namamaga, lalong nakakadisgrasya. In fact, napaparalyze pa nga yung marami na nakikita ko sa clinic, no? Hindi effective ang traction in many cases. Bakit? Traction alone cannot separate yung vertebra. Hindi masiseparate ang spine mo o hindi madidecompress ang spine mo because hinata contraction. Kasi ilan lang ba yung applied force? Ilan lang ba ang puwersa na inilalagay sa traction? Example, sa ulo, sa leeg. 10, 15 pounds. Alam ba kung gaano kalakas ang muscle? 200 pounds, 300 pounds, kaya niyang i-generate na puwersa. Muscle yan malakas yan Tapos bibigyan mo lang ng 10 to 15 pounds. Ganun din sa low back. Let's say binigyan mo ng 70 pounds, 50 pounds. Like I said, malakas ang muscle. 200, 300 pounds, kaya niya. Depende sa tao, no? Bibigyan mo lang ng 70, 80 pounds. Hindi kaya, di ba? So, hindi niya masiseparate yung vertebra kasi kulang yung applied force. Pangalawa, there's a thing called gravity. Lahat ng umaakyat needs to come down, no? Everything that goes up must come down. The moment, let's say, sinuwerte ka at na-separate talaga yung vertebra mo, na-decompress kuno. Let's say, na-decompress kuno ng traction na yan. The moment maupo ka, the moment tumayo ka, pabalik uli yan sa dati kasi gravity will push it down. So, hindi siya effective, hindi siya corrective. So, yun ang mga rason kung bakit hindi nag-work itong traction na to at kung bakit kabalbalan na ito, kaululan nito na ginagawa ng ospital para ma-scam ang mga tao. Budol system ng medical sindikato. Come check us out. Kung meron kayong back pain, we're the only corrective therapy sa buong Pilipinas. Alright, the traction therapy sa hospital. Yung traction yung hinahatak yung leg, hinahatak yung likod, no? Traction therapy sa hospital, bakit lumala ang back pain? Okay, simple lang kasi ang tissue na maga na, swollen na, batak na yan. Hahatayon pa ba lalo? Di lalong namagayan, di ba? Lalong na-injured yan, lalong nagkaroon ng microtrauma yan. Kaya lalong sumasakit kapag hinahatak pag traction. Kaya yung mga hilot palagutok, lalo sila nakakadisgrasya kapag magana nga yung spine, magana nga yung tissue surrounding the spine, pinalagutok pa, binigyan pa ng quick stretch, and yun nga, lalong namamaga, lalong nakakadisgrasya. In fact, napaparalyze pa nga yung marami na nakikita ko sa clinic, no? Hindi effective ang traction in many cases. Bakit? Traction alone cannot separate yung vertebra. Hindi masiseparate ang spine mo o hindi madidecompress ang spine mo because hinata contraction. Kasi ilan lang ba yung applied force? Ilan lang ba ang puwersa na inilalagay sa traction? Example, sa ulo, sa leeg. 10, 15 pounds. Alam ba kung gaano kalakas ang muscle? 200 pounds, 300 pounds, kaya niyang i-generate na puwersa. Muscle yan malakas yan Tapos bibigyan mo lang ng 10 to 15 pounds. Ganun din sa low back. Let's say binigyan mo
Stop. Ikaw na naman ako. Stop. Ganda na kasi nakita natin kanina. Dungeon. What the fuck? Gabali. Been here before. Sira. Good na siya. No. Corrupt na naman